Kanta na po ako. Many now are watching the footsteps that we take. Many soon will follow in the choices that we make. So let us then be faithful to be what we should be and leave a good example that they can clearly see. Be an example of the believers in word and in conduct. Be steadfast in love, in faith, in purity of life. For those behind us, let us stand between the gap and make a difference in their lives. Be an example to follow Christ. Let us then be watching, though weary day by day, looking to encourage and to lead them in the way, to run the race with patience, on Jesus fix their eyes, and challenge them with excellence that they might win the prize. Be an example of the believers in word and in conduct. Be steadfast in love, in faith, in purity of life. For those behind us, let us stand between the gap and make a difference in their lives. Be an example to follow Christ. Be an example to follow Christ. Yun po, pinupuri ko po ang Panginoon.
Sakit. Okay, so ang gandang tignan, ano? Puno tayo ng prayer meeting. Sana laging ganyan, no? Para madami tayong, kumbaga sa yung power ng church sa prayer talagang may impact lalo, no? So at alam ko ang dahilan kung bakit nandito kayo ngayon. Dahil ang ating preacher ay si Elijah. Ano? Sino ba? Sino? Hindi, yun pala si Elijah. Si ano pala to? Iba pala to. Si... ah, okay, so tayo po ay dadako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero bago ang lahat, mag-selfie muna tayo. Ay, groupie. Hindi kita yung taas. Ayan. Paano ba? Ayan, ha? Kayo na lang muna. One, two, pati taas. Yun. Sige. Bahala na kayo magpakita. Tayo po'y magsitayo. Kunin natin ating mga Bible. At ang ating pong mga ngaral ngayon ay dati po siyang Bible student. Dati po siyang full-time worker. Pero hanggang ngayon po ay siya naman ay volunteer sa ating church. Siya ay servant dito sa ating church. Sana'y manatiling ganun ang ating mga ngaral. At madagdagan pa na meron po kaming pag Wednesday, hindi ko alam sa kanila kung regular yon, but every Wednesday ba? Thursday? Anong araw ba tayo? Thursday. Ay meron kaming Bible class sa bahay after ng ng DBS. So kung gusto niyo maki-join ay pwede rin kahit online kung gusto niyo sa kung hindi kayo makakapunta, pwede tayo mag ng online class po doon. Okay, so tawagin natin Brother Merwin para po tayo pangunahan sa pag-aaral. Brad, preach. Magandang gabi po sa bawat isa. Buksan niyo po yung Bible sa Romans chapter 15, verse 13 po. Romans chapter 15, verse 13. Romans chapter 15, verse 13 po. Nandiyan na po ba ang bawat isa? Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Read. Now the God of hope fill with all joy, peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, kami po'y lumalapit sa gabing ito. Nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagpapala sa amin. Ngayon mag-aaral kami ng inyong salita. Ang aming dalangin na patuloy kayong mapuri po sa lahat ng aming gagawin. Bigyan niyo po kami ng sapat na katalinuhan mula po sa pag-unawa namin ng inyong salita. At ganoon din po kami nagpapasalamat, Ama, dahil marami kami ngayon naway maintindihan po ng bawat isa at maging pagpapala ito sa kanila at maging karagdagang kalakasan po bilang mga Kristiyano. Kaya patuloy na pinupuri namin, Ama, kayo mapuri sa lahat ng aming gagawin. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Romans chapter 15, verse 13, basahin ko lang po ulit. Now the God of hope fill with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Napakaganda po nung talata na ating pag-aaralan ngayong gabi. Sa panahon po ng ating buhay bilang mga tao, kahit ikaw isang Kristiyano o normal na tao o unbeliever sa isang salita, may mga tao po, may mga Kristiyano, kung minsan nawawala po yung salitang pag-asa sa kanilang buhay. Dahil meron silang mabigat na problemang pinagdadaanan, nawawalan sila ng pag-asa. Nalilimutan na nila meron silang pag-asa. Kahit ay isang taong ay believer pa, siya ay ligtas na, matagal na siya nasa church, pero pag dumating yung problema na kanyang kinakaharap, nagkakaroon ng time o minsan dumarating sa buhay niya o iniisip niya na mismo na wala na siyang pag-asa pagdating sa problemang ganung bagay. May ilang po sa atin dito na wala ng trabaho. Katulad po namin, nila Kenneth. Hindi naman po kami nawalan ng trabaho, nawalan kami ng sasakyan, papunta at pauwi. Pero
hindi namin inisip na nawala kami ng pag-asa. Dahil ang maganda po dun sa trabaho namin, gusto mong pumasok ngayon, bukas wag ka pumasok, pasok ulit. Bahala ka kung anong trip mong araw pumasok, papapasokin ka nila, lalo pag lalaki kasi hiring naman araw-araw. Pero may mga ibang tao po, pagdating ng nawalan sila ng trabaho, wala na silang pag-asa, nanlalata na sila. May mga ibang tao naman, nagkaroon ng sobrang lalang sakit, yung tipong cancer, pero makikita natin si Nanay Lydia, kahit na sobrang bigat ng kanyang pinagdaanan, nakita natin na yung kanyang buhay, alam niya meron siyang pag-asa, kaya siyang pagalingin ng Diyos. Ganun po yung dapat buhay natin bilang isang Kristiyano na gustong iparating sa atin ng ating Panginoon. May ilan matagal ng nananalangin para sa kanilang pamilya, ngunit parang wala pa rin nangyayari kahit anong invite nila, kahit anong sabi nila, ma, atin ka, pa, atin ka, yung kapatid ko, atin ka. Pero hindi sila umaatin, minsan nawawalan sila ng gana. Bakit? Ba yan, ginagawa ko naman lahat, pero ba't di ko pa rin sila nasasama. Nawawalan ng pag-asa kung minsan. At marahil ngayong gabi, may ilang po sa atin ngayon, nakaupo, nakangiti, katulad ni, ayun, si Yes, yung umingiti-ngiti pa eh. Pero sa mukha, may ngiti sa mukha, ngunit merong mabigat na pinagdadaanan sa loob. Kumbaga, kahit na nakangiti yan, may problema na pinagdadaanan sa kanyang puso o sa kanyang buhay. Maaaring hindi alam ng katabi mo yung pinagdadaanan mo. Maaaring hindi alam ng ating pastor yung ating pinagdadaanan sa pang-araw-araw dahil hindi naman siya omniscient. Kaya huwag tayo magtaka, si pastor di ako chinat. Di naman ako kinamusta. May problema ako. Yung pastor din naman natin may problema. Maaaring hindi alam ng pamilya natin yung ating pinagdadaanan. Umiiyak ka tuwing gabi. Nawawalan ka ng pag-asa. Nape-pressure ka sa pag-aaral mo. Kala mo hindi ka makakapasa. Pero hindi po ganun. Lagi nating tandaan, may isang Diyos na nakakaalam po ng lahat. At napakagandang katotohanan po, ang Diyos na kilala natin ay tinawag po ni Apostle Paul na the God of Hope. Sabi po yun sa may verse 13. Hindi sinabi ni Pablo na siya ay Diyos lamang ng mga masasaya. Hindi siya sinabi ni Pablo na siya ay Diyos lamang ng mga matatagumpay na tao, na matatagumpay na mga Kristiyano. Kundi sinabi niya, now the God of Hope. Napakagandang pangalan po yun ng Diyos. Paalala na ang Diyos natin ay siya'y nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng tao, ikaw ba na ay Kristiyano o hindi isang Kristiyano. Ibig sabihin nun, saan man, mawalan man ng pag-asa ang mga tao, tayo mga Kristiyano, kahit nasa church ka, mawalan ka ng pag-asa, ang Diyos hindi siya nawawalan ng ibibigay na pag-asa para sa'yo. Kapag sinarado ng mundo, nung gusto mong bagay, yung iniisip mo, at hindi mo nakuha yon, minsan nakakapanlata, nawawalan ka talaga ng pag-asa. Pero ang Diyos, lagi natin tandaan, meron po ang Diyos na panibagong pag-asa, panibagong plano, binibigay para sa atin. Kapag sinabi ng tao na imposible, ang Diyos nagsasabi, kaya mo, imposible. Kaya nga po, diba, kinukot natin, Luke 1:37, for with God, nothing shall be impossible. Imposible lahat pagdating sa Diyos. Kahit mahirap yan, imposible. Imposible. Tama naman, imposible. Imposible lahat sa Diyos. Kapag sinabi ng iba na hindi ka na magbabago, na kahit ang tingin sa'yo ng tao, ng magulang mo, di ka naman nagbabago, nag-church ka, huwag ka panghinaan ng loob, huwag kang huminto sa paglilingkod, huwag kang huminto sa pag-attend. Ang Diyos, bibigyan ka niya ng pag-asa para baguhin mo yung sarili mo. Bago po tayo dumako sa point number 1 natin, banggitin ko lang po yung ating title, A Hope That Never Fails. A Hope That Never Fails po. Bago po tayo pumunta sa point number 1 natin, tingnan po muna natin yung background ng Book of Romans, bakit ito sinulat ni Apostle Paul para dun sa mga taga-Roma. Bago po natin puntahan o unawain yung Romans chapter 15 verse 13, mahalaga pong malaman muna natin kung bakit sinulat nga po ito ni Apostle Pablo. Ang Romans po ay isang napakalaga o pinakamahalagang sinulat ni Apostle Pablo. Marami nagsasabi na ito yung pinakakompletong talata o kompletong book na magsasabi paano ka maligtas at pagdating sa dulo, paano ka mabubuhay bilang isang Kristiyano. Sinulat po ito ni Apostle Paul nung siya ay nasa Corinto pa. Hindi pa po siya nakakapunta sa Roma ng part na to. Sa panahon yun, gusto niya makarating, pero hindi pa nga po siya nakakapunta. Ang ginawa niya, kaya bago siya makarating,
sumulat po muna siya ng liham o ng letter para po doon sa mga taga-Roma. Sa simbahan po ng Romans o sa Roma, may dalawang uri po ng mga Kristiyano. Isang Kristiyano lang po yun, pero dalawang lahi po sila. Yung mga Hudyong Kristiyano at yung mga Gentiles na Kristiyano. Magkaiba yung kanilang kultura, magkakaiba yung kanilang tradisyon, magkakaiba sila ng kinagisnan. At dahil dito, minsan po nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. May mga Hudyong naniniwala na kailangan pa rin sundin yung utos ni Moses, yung lumang tipan, ay yung dating batas, paano ka maliligtas. Samantalang ang mga Gentiles, hindi sila lumaki sa kautosan ni Moses o doon sa may binigay na law para kay Moses. Kaya gusto ni Pablo na ipakita sa kanila na pareho lang sila na naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesucristo. Hindi Hudyo po yung pinakamahal ng Diyos. Gets natin, alam natin na pag sinabing Hudyo, iba yung pakikitungo ng Diyos diyan. Kung tatawagin nga, favorite talaga kasi ayun pa yung pinanggalingan niya na lahi nung siya ay nagsakatawan tao. Hindi rin po ang Gentile yung mas mahal niya. Pantay-pantay po ang lahat sa paanan po ng Panginoong Jesucristo. At ayun po ang gusto pong sabihin ni Apostle Paul doon sa may mga taga-Roma. Lahat po ay makasalanan, sinabi niya sa Romans 3:23, Romans 3:10. Lahat nangangailangan ng tagapagligtas, lahat ay naligtas sa pamamagitan ni Kristo. Sa bahagi po ng Romans, pinaliwanag ni Pablo na tungkol po yung kasalanan ng tao. Lahat tayo makasalanan. Pagtapos po nun, ang bagong buhay ng isang Kristiyano naman. Pagdating sa chapter 12 hanggang chapter 15, itinuro niya kung paano dapat mamuhay ang isang taong tunay na naligtas. Pagdating po sa chapter 15, pagsabit po sa chapter 15, pinag-uusapan na po ni Pablo yung pagkakaisa po ng mga mananampalataya. May mga malalakas na mananampalataya po doon sa may church ng Romans o Roma. Mayroon ding mga mahihina, may mga Hudyo nga po, may mga Gentiles, at may iba-ibang mga pananaw sila doon. Ngunit sa halip na mag-away, gusto po ni Pablo na matuto silang magtulungan. Dahil iisa nga lang po sila at ayun po at iisang church lang din po sila. Paulit-ulit niyang tinuro na ang Panginoong Jesucristo yung ating halimbawa. Tinanggap tayo ni Jesus Christ, tinanggap tayo ni Jesucristo kahit hindi tayo karapat-dapat. Kahit magkaiba kayo, ikaw ay Gentiles, ikaw ay Hudyo, tinanggap kayo ng Panginoon. Kaya ang gusto niya, maging mag-isa kayo, magkasundo kayo, katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Sabi po sa verse 4 ng chapter 15, that with true patience and comfort of the Scripture might have hope. Napakaganda po ng verse na yon. Pinakita na ang salita ng Diyos yung nagbibigay din ng pag-asa. Nagbibigay ng pag-asa para sa mga tao. Kapag nanghihina ka, nadidiscourage ka, nalulungkot ka, babalik ka lang doon sa salita ng Diyos. Kaya po sobrang halaga ng mga na-memorize natin na verse. Pag naririnig mo dito yung mga memory verse nila, pag sinabi na casting all your care upon Him, for He careth for you. Bakit? Sobrang halaga po yun. Pag binigay mo sa Diyos yung mga iyong alalahanin, hindi ka na maaatake ng kaaway. Kasi pagdating sa may verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Pag ikaw mahina ka, aatakihin ka ng kaaway. Pag ikaw mahina-hina ka, nawalan ka ng pag-asa, hindi ka lumapit sa Diyos, patay ka, lalayo at lalayo ka sa Panginoon. Kapag gusto mo nang sumuko sa lahat ng bagay na ginagawa mo, sa ministry man yan o sa buhay mo, huwag mo gagawin, huwag ka susuko. May pag-asang ibibigay palagi ang Diyos para sa atin. Dahil ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nasa paligid neto o yung mga taong nagbabasa po neto. Point number 1 po natin, the source of hope. Sabi po sa salita ng Diyos ulit sa verse 13 pala, now the God of hope. Sabi po ni Pablo, hindi po sinabi ni Pablo, God of blessing, hindi niya rin po sinabi, God of miracle. Bagamat, totoo po yung mga ganong salita na siya ang Diyos ng blessing, siya yung Diyos ng mga miracle. Hindi po yung sinabi ni Apostle Paul. Ginamit niya po yung salitang, the God of hope. Bakit? Dahil alam po ni Apostle Pablo yung kalagayan po ng mga taga-Roma, yung church ng sa Roma. Alam niyang may mga pagsubok silang kinakaharap, may mga hindi sila pagkakaunawan sa loob ng iglesia dahil nga magkaiba sila ng kinalakihan na paniniwala. Mayroong pag-uusig mula sa labas, may mga Kristiyanong nanghihina, may mga nalilito, may nagtatanong din kung bakit hanggang
hanggang kailan sila magtitiis? Hanggang kailan ako maghihirap? Minsan may mga Kristiyano din po sa atin dito sa ating sa panahon ngayon. May sumusuko dahil nahihirapan sila. Kala ko magiging masali yung aking buhay nung ako'y naging isang Kristiyano, pero mas lalo naman ako naghirap. Sinasacrifice ko yung araw ng linggo, imbis na may pasok ako nun, kita din yun. Kung ikaw ay pumapasok at ang sahod mo 600, magkano din yun? Pero kung ikaw ay tunay na nananampalataya sa Panginoon, mababanggit po natin yun mamaya, yun doon sa may point number 2 natin. Pag ikaw ay mayroong pananampalataya sa Kanya, mapupuno ka ng kagalakan at kasiyahan doon sa buhay mo. Kaya hindi mo nakangarin yung mga ganong bagay. Kaya bago niya sila paalalahan ng anong bagay ng anumang bagay, gusto muna ni Apostle Pablo na ipaalala sa kanila kung sino ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Mahalaga po yun sa atin, mga kapatid. Kapag nakalimutan po natin kasi kung sino yung Diyos na madalas nating o yung Diyos na ating pananiwalaan, madali lang po tayo mawawalan ng pag-asa. Pag nakalimutan natin kung paano ginawa ni Jesus Christ, anong ginawa sa atin ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa, pag nakalimutan natin na tayo patungo ng impyerno, pero binigyan kanya ng pag-asa, papunta ka na sa langit, pag nalimutan mo yun, mawawala ka din. Malilimutan mo din yung paano ginawa sa'yo ng Diyos at ikaw matatangay ka ng kaaway, matatangay ka, mawawala ka na sa church, agad sasabihin mo na lang na parang mas gumaan pa nung nawala ako sa church. Kasi ganito yung naging buhay ko eh. Pero hindi. Sabi nga sa atin dito sa pulpit, yung pag-asa na yan, sige, bibigyan ka ng mundo ng pag-asa din naman eh. Bibigyan ka ng magandang trabaho, magandang opportunity sa lahat ng bagay. Pero, ang tanong, magiging masaya ka ba habang tumatagal? Kasi pwede kang maging masaya, malaking pera mo eh. Pero pag malaki ang pera mo, iisipin mo din, kailangan mo maraming sahod. Kailangan mo ring maraming bibilin. Kasi bakit? Iisipin mo, may pera na, o ganito pala bibilin ko, ganito, ganyan, hanggang sa malilito ka na. Pero pag ikaw ay kampante sa buhay mo, at ikaw alam mo yung pag-asa ng Diyos na ibibigay sa'yo, hindi mo malilimutan kung sino yung magbibigay sa'yo ng pag-asa. Pero kapag lalo po nating nakilala ang Diyos sa ating buhay bilang isang Kristiyano, mas lalo pong tumitibay yung ating pag-asa sa Kanya. Maraming tao nagsasabing sana may pag-asa pa. Pero sana po sa ating mga Kristiyano, wag po tayo magsasalita nung sana may pag-asa pa. Kasi hindi po dapat nanggagaling sa atin yung salitang sana may pag-asa pa. Kasi sinabi ni Apostle Pablo, now the God of hope. Ibig sabihin nun, ang Diyos na kilala niya, yung Diyos na sinamba niya, yung Diyos nating tinanggap, ayun din naman po yun eh. May pag-asa siyang ibibigay. Kaya wag po sana sa ating manggagaling yung sana may pag-asa pa, no? Sana may pag-asa pang maging maganda yung buhay ko. May pag-asa maging maganda yung buhay mo. Lalo kung Kristiyano ka na, maganda naman na buhay mo eh. Minsan kasi ang iniisip natin na maging maganda yung buhay, maging successful, maging mayaman, maging maraming pera, maging ganto, magkaroon ng kotse. Pero pag ikaw naman, yumaman ka ng ganun, tulad ng sinasabi ko kanina, bawi din sa'yo yun. Iisipin mo, may kaltas naman ng ganito, may stress ka pa. Buti nga doon sa trabaho namin, di ko iniisip, sana malaki sahod namin. Masaya lang ako doon kasi pag nag 1 hour na overtime, 700, minsan 730 yung magiging ano. Kasi bakit? At least may trabaho, masaya naman yun kahit pa paano eh. Mahirap lang doon, masakit sa tenga. Sisigawan ka ng mga TL nyo, pero wala kang magagawa eh. Pero pag ikaw, nawala ka, humindi ka, at tumigil ka mismo, makakalimutan mo sino yung source ng pag-asa mo. Kaya sabi ko nga po sa inyo kanina, pag ikaw na-discourage ka, nanghihina ka, huminto ka, huwag mo kakalimutan. May source tayo ng pag-asa. May pag-asa na makalimutan mo yung na-discourage ka, makalimutan mo yung sino man yung taong yon. May pag-asa na kayang baguhin ng Diyos yun, yung tao na yun, para hindi na siya makadiscourage pa ulit. Ang kailangan mo na lang gawin, ipanalangin. Ganun po yung dapat gawin natin bilang mga Kristiyano. Huwag po sana sa atin manggaling yun, sana may pag-asa pa. Huwag po sa atin manggagaling yun. Kasi Kristiyano na po tayo. Linya po yun ng mga unbeliever, ng mga taga-mundo. Sana may pag-asa pa, no? Sana may maganda pa yung buhay ko. Sana, ganito. Basta sabi natin. Pero ang maganda kasing, ang pwedeng gamitin na salita, desire ko. Sana desire din ng Panginoon. Pinapanalangin ko, ganito sana yun eh. Pero hindi po. Sana ganun po yung ating salita. Yung ating tata sa ating puso po.
Ang pag-asa po, hindi po ito nanggagaling sa tao. Hindi din po yan manggagaling sa gobyerno natin. Alam natin yung problema ng gobyerno natin. Yung ating trabaho, hindi po dyan yung pag-asa. Wala po dyan yung pag-asa. Ang pag-asa ng isang Kristiyano, ng tunay na Kristiyano, ay nanggagaling po sa Diyos. Kaya kahit magbago ang mundo, magbago yung tao, kahit magbago yung tao sa church, yung mga kasama mo, kaibigan mo, yung mga kilala mo sa church, huwag kang mawala ng pag-asa. Yung Diyos, andyan pa rin siya para sa'yo. At lagi kanyang tutulungan. Kahit may sakit ka, may pag-asa ka. Kahit mawalan ka ng trabaho, may pag-asa pa rin. Kahit maraming pag-usubok sa ating buhay, may pag-asa pa rin po sa ating buhay. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil dakila ang Diyos. Kaya lagi siyang ibibigay sa iyo yung pag-asa. Kaya kung ikaw, lumayo ka sa Panginoon, talagang totally ang tagal mong nawala sa church, bibigyan ka ng Diyos ng maraming chance. Maraming chance ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Kala nyo ba, doon lang sa mga taong nag-backslide lang, binibigyan ng Diyos, ay binibigyan ng chance ng Diyos yung mga ganong bagay, yung mga ganong tao? Hindi po. Kahit po tayo mga Kristiyano, kahit ako po nandito sa pulpit, nakikita nyo ako, linggo-linggo ako Hindi pala ako linggo-linggo. Wala pala ako ng linggo. Noong mga linggo na nagsasong lead ako, nakikita nyo ako naghahatid, binibigyan rin po ako ng Diyos ng chance. Bakit? Pag ako humingi ng tawad, pag tayo humingi ng tawad, Lord, patawad po sa nagawa kong kasalanan. Kaya nga po, di ba, tinuro sa atin, pag ikaw humingi ng tawad, dapat kakalimutan mo, hindi mo nagagawin yun eh. Chance yun na binibigay sa'yo ng Diyos. Although alam ng Diyos na ikaw, gagawin mo rin yun eh. Nagsorry ka, tapos mamaya, ginawa mo pa rin. Alam ng Diyos yun. Omniscient na Diyos eh. Pero ang Diyos, binibigyan ka niya at binibigyan ka niya ng chance. Kasi pinapakita ng Diyos na may pag-asa. May pag-asa ka pang magbago. Yung mga ginagawa mong kasalanan, pag totally sinurrender mo yan sa Panginoon, at nalaman mo may pag-asa pala talaga, kaya mong baguhin din yung sarili mo sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Napakaganda po, napakagandang ring isipin na sinabi ni Pablo, God of Hope. Ibig sabihin, ang pag-asa ay bahagi po ng kaugalian o katangian ng Diyos. Hindi siya nauubusan ng pag-asa. Ang Diyos natin, hindi nauubusan ng pag-asa yan. Kahit ikaw paulit-ulit ng ginagawa mo kasalanan, hindi siya nauubusan ng pag-asa. Hindi siya nalilito, hindi siya nabibigla, hindi rin siya nag-aalala, at higit sa lahat, hindi siya natatakot. Kasi alam niya yung mangyayari dahil ang Diyos po natin ay omniscient. Alam niya rin yung wakas, yung simula at ang wakas. Alam niya yung mangyayari bukas. Alam niya yung mga bagay na hindi po natin naiintindihan. Kaya kung ang Diyos kung ang Diyos natin ang pinanggagalingan ng ating pag-asa, wala pong tayong dahilan para mawalan ng tunay na pag-asa. Minsan ang problema po natin ay minsan yung problema natin, tinitignan natin ng sobrang laki, kaya nalilimutan na po natin yung ating Diyos. Kapag ang tingin natin masyado ay nandun sa problema, lalaki lang yung problema. Kasi iisipin yung problema eh. Sabi ko nga, ewan ko na testimony ko na po yung, pag ako may problema, iniisip ko lang siya. Kasi lalapit ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, lalo pag na-discourage ako, ang ginagawa ko, kakanta ako tumutugtog ako sa may piano. Doon ko po natutunan yung kantang I Need Thee Every Hour. O ayun yung title nun, tinugtog ko siya kasi nagkakaroon ako ng problema, pero Naiiyak ako eh. Yun, ganun yung, pag alam natin na, pag lumapit tayo sa Diyos at nilapit natin, Lord, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng pag-asa eh. Kailangan ko eh. Ang Diyos yung bahalang magbigay sa'yo ng mga bagay. Pag inisip mo yung problema, lalaki lang yan eh. Kung hindi mo naman isipin, nandiyan pa rin naman yung problema. Pero mas maganda kasi, pag yung ang tingin mo, nandun sa Diyos, hindi ka nakatingin doon sa may problema. Kapag ang tingin natin nasa Diyos, lalaki po yung ating pananampalataya, mas magiging matatag tayo, yung stand natin, nandun sa Diyos. Hindi ibig sabihin, pag ikaw ay nakatingin na sa Diyos, hindi na mawawala yung problema mo, pero magbabago lang yung pananaw mo pagdating sa problema. Isipin po natin, illustration natin si Abraham. Nung siya ay pinangakuan ng Diyos, tinawag siya ng Diyos, bibigyan siya ng anak, sindami ng buhangin, sindami ng bituin sa langit. Ngunit lumipas yung maraming taon, habang tumatagal, lalo silang tumatanda, ni Sarah, sa pananaw ng tao, imposible na magkaroon sila ng anak. Dahil nga, sobrang tagal na. Ang tanda na. Kung tama po ako ng edad na pagkatanda, 90.
to 100. 90 to 100. Hirap naman nun, magbubuntis pa 90 to 100 sa panahon pa nila Abraham yun. Kasi sinabi rin po ni Sarah o ni Abraham na siya ay wax old na. Si Abraham ba? O si Abraham nga, ang sabi yung kanyang asawa ay wax old na. Ibig sabihin nun, hindi na siya pwede magkaanak. Hindi na rin po siya dinadat na nung pangbuwan-buwan na dalaw. Dahil nga siya ay matanda na. Sa pananaw ng tao, imposible na magkaroon sila ng anak. Maraming tao, kung titingnan ng ibang tao, wala ng pag-asa eh. Pero hindi ganun ang Diyos. Habang sinabi ng mga tao na imposible na, kaya nga sila ang ginawa nila. Sila mismo gumawa ng paraan na inaantay nilang anak. O totally, hindi naman nila anak yon. Dahil ang ginawa nila, etong si Sarah, parang binugaw. Etong si Abraham, doon kay Hagar, parang ganun. O eto namang si Hagar, parang ganun din. Pareho lang din naman yun eh. Basta nagkasala po sila. Ngayon, nagkaanak si Abraham tsaka si Hagar. Hindi ayun yung pinangako ng Diyos. Nadadami yung kanyang lahi, yung kanyang anak, sindami ng bituin at buhangin sa lupa. Hindi po ayun yung pinangako ng Diyos. Dumating yung panahon na tinupad naman ng Diyos yung kanyang pangako, o tinupad ng Diyos yung kanyang pangako, pinanganak si Isaac. Hindi dahil malakas po si Abraham, hindi po dahil bata pa si Sarah, kundi dahil tapat po ang Diyos sa kanyang salita. Now, the God of hope. Nilagay po yun ng Diyos dito sa may Romans chapter 15, verse 13, para ipaalala sa atin na ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa dun sa mga Kristiyano. Dun sa taong hindi pa ligtas, kahit hindi pa ligtas, kahit ikaw naligtas ka, bibigyan ka niya rin ng pag-asa. Ganun po ang ginawa ng Diyos. Tinupad niya yung pangako niya kila Abraham. Ang tanong sa atin mga kapatid, saan ba nakalagay ang pag-asa natin ngayon? Kapag ang pag-asa mo ay nasa pera, matatakot ka mawalan ng pera. Lahat naman tao ay natatakot mawalan ng pera. Paano pag ganito, nawalan ka ng pera, ano kakainin nyo? Kapag ang pag-asa mo ay nasa tao, masasaktan ka. Kasi, may gagawin siyang masama, may gagawin silang hindi tama. Pwede kanyang iwanan. Masakit. Pag umaasa, doon sa tao na akala mo hindi ganun gagawin sa'yo. Kapag ang pag-asa mo ay nasa sarili mong kakayahan, darating yung araw na mapapagod ka. Kaya nga po, di ba, pinapaalala sa atin ng ating pastor, ng ating mga preacher dito. Huwag mong tingnan yung lakas mo, o huwag mong sabihin na kaya mo lahat. Lumapit ka sa Diyos. Hilingin mo yung tulong sa Diyos. Kasi bakit? Pag ikaw lang mag-isa, mapapagod ka. Pero pag kasama mo ang Diyos, napagod ka man, at least masaya ka. Kasi bakit? Kasama mo ang Diyos nanampalataya ka mismo sa Diyos. Nakatanalamunan ko. Ang Diyos po natin, siya po yung Diyos na nag-ingat kila Shadrach, Meshach, and Abednego. Siya rin po yung Diyos na nagtupad doon sa pangako ni Abraham. Siya yung nagbigay ng pag-asa sa mga yon. Siya rin po yung Diyos na bumuhay kay Jesucristo na ating Diyos din. At siya yung ating Diyos na nagligtas sa ating buhay bilang mga tao, doon sa ating kalagayan sa impyerno. Bakit tayo mawawalan ng pag-asa? Ayun po yung pinakatanong sa atin ngayon. Kasi kahit ikaw nasa church ka, sabi ko nga po sa inyo kanina, kahit nasa church ka, nawawalan ka minsan ng pag-asa. Sumusuko ka. Kaya nga po dapat, kung kilala mo ang Diyos mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang ating pag-asa ay hindi nakasandal sa ating lakas. Ang ating pag-asa po ay nakasandal sa katapatan ng Diyos. Hanggang tapat po ang Diyos, tandaan po natin ito, pakinggan niyo po. Hanggang tapat po ang Diyos, may dahilan po tayong para umasa na may pag-asa tayo at may magpatuloy tayo sa Kanya sa paglilingkod. Ibig sabihin nun, wala kang dahilan para di mawalan ng pag-asa. Kasi kahit kailan po, hindi matpuputol yung pagiging tapat ng Diyos. Great is thy faithfulness. Lagi natin kinakanta, tinuro sa atin ng ating pastor, na ang Diyos ay tapat. Hindi siya, kahit na nung unang panahon pa, nung wala pa yung mundo, hanggang ngayon, tapat pa rin naman siya. Hanggang sa darating na panahon na nandun na tayo sa langit, tapat pa rin naman siya. Hindi magbabago yun at hindi mapuputol yun. Kaya kung ikaw bilang isang Kristiyano, nawawalan ka ng pag-asa, kung ang Diyos ay tapat sa iyo araw-araw, huwag ka rin mawalan ng pag-asa.
sa pang-araw-araw. Higit sa lahat, may dahilan tayong umasa sa Diyos. Kasi sabi po sa Bible, now the God of hope, hindi lamang siya ang pag-asa noon, kundi siya rin po yung pag-asa ngayon, siya rin po yung God of hope ngayon, at mananatiling siyang God of hope magpakailanman. Pangalawa po, the strength of hope. Pagkatapos po sabihin ni Apostle Pablo, the God of hope, now the God of hope, pinakita naman niya kung paano tayo manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok. Dahil sabi ko nga po sa inyo kanina, alam ni Apostle Pablo na itong mga taga-Roma ay may pinagdadaan na problema. Di sila nagkakasundo, may problema sa kanilang buhay bilang isang Kristiyano, may mga umuusig sa kanila, dahil nga bawal pa yung church nun, bawal pa yung mga Kristiyano, pwede nagtatago pa sila. Pagtapos niyang sabihin yun, sinabi naman niya, fill with all joy and peace in believing. Excuse me po. Sinabi niya, fill with all joy and peace in believing. Napakagandang salita po nun yung fill. Yung salitang fill lang po Hindi niya sinabi na bigyan lamang tayo ng Diyos ng konting pag-asa. Hindi po, sinabi fill. Ibig sabihin punuin tayo ng pag-asa. Now the God of hope fill you with peace and joy, with all joy and peace in believing. Napakaganda po ng salita na yun. Ang Diyos po natin ay nais na mapuno ang ating puso ng kagalakan at kapayapaan. Now the God of hope fill you with joy and peace. All joy and peace. Dahil alam ng Diyos na hindi natin kayang harapin yung ating buhay kung puro tayo takot, kaya binibigyan niya tayo ng kapayapaan, puro pangangamba, pagpaalala sa laman ng ating yung ating buhay. Ang ating pusong walang kapayapaan ay madaling sumuko. Ang isang pusong walang kagalakan ay madaling mapagod. Yung salita pong feel, yung salitang feel po, sobrang ganda po nun. Tapos babanggitin po natin mamaya sa may bandang baba, yung salitang abound. Hindi lang tayo punuin, kundi yung abound. Umapaw tayo, mapuno, umapaw ng kasiyahan at kagalakan po sa Diyos. Ang pusong pinuno po ng Diyos ay may lakas na magpatuloy kahit mahirap ang sitwasyon. Pansinin din po natin, hindi sinabi ni Apostle Pablo, filled with all joy and peace after believing. Kundi sinabi niya, in believing, habang ikaw ay nananampalataya. So kung ikaw po ay nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, patuloy ka nagtitiwala sa Kanya sa pang-araw-araw, patuloy ka niyang pupunuin ng kasiyahan at kapayapaan sa puso mo. Pag ikaw hindi ka nanampalataya sa Panginoon, na wala yung pagtitiwala mo sa Kanya, nagtiwala ka sa tao, nagtiwala ka sa gobyerno natin, nagtiwala kay kapitan, hindi ka makakaranas ng kapayapaan at kasiyahan sa buhay mo, sa puso mo. Kaya po sinabi ni Apostle Paul, in believing. Sobrang gandang salita po nun. Filled with all joy and peace in believing. Pagpapakita na pag ikaw nananampalataya sa Panginoong Hesus, patuloy, araw-araw, kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok yan, meron kang kagalakan at kasiyahan, kapayapaan sa buhay mo. Habang nagtitiwala ka, habang umaasa ka sa Diyos, doon ka pinupuno ng Diyos ng kapayapaan at kagalakan. Maraming tao nagsasabi, Panginoon, kapag sinagot mo yung panalangin ko, magiging masaya ako. Hindi ganun Paano pag hindi sinagot ng Diyos? Di totally, hindi ka na talaga masaya. Mali yun. Kaya nga po sinabi doon ng salita ng Diyos, in believing, doon ka pupunuin ng kagalakan, ng kapayapaan, kasi kahit ikaw ay nananalangin at hindi pa sinasagot ng Diyos yung panalangin mo, dapat maging masaya ka kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Ganun po ang gustong ituro sa atin ng Romans chapter 15, verse 13. Pero iba ang sinabi ng Bible, ayun nga po yung sinabi ko kanina, na dapat hindi nakabase ang ating kagalakan kapag natanggap natin yung gusto nating sagot. Kahit hindi sinagot ng Diyos yung panalangin natin, maging masaya tayo. Kasi bakit? Ibig sabihin nun, may mas maganda siyang plano, o kaya, pwedeng wait lang nak, hindi pa ito yung tamang panahon para sagutin ko yan. Tingnan nyo yung example sa atin ng ating pastor. Pinag-pray niya, si Kuya Gabo, 25 years po ba yung pastor? 27? 27. Pwedeng mawalan ka ng pambira, 27 years, magpe-pray ka mo, mawawalan ka ng pag-asa nun kung yung iba. Pero dahil
merong pananampalataya yung ating pastor, andun yung pag-asa. At ang ginawa, binigay sa kanya binigay ng Panginoon yung panalangin ng kanyang mga anak. Hindi nakabase ito sa ating pananampalataya sa Diyos, yung ating kagalakan at kasiyahan. May kagalakan kahit hindi pa tapos yung problema. May pag-asa kahit hindi pa nakikita yung kinabukasan. Bakit? The strength of hope, pag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, doon ka pupunuin ng kasiyahan at kapayapaan at doon ka niya papalakasin. Dahil alam mo yung pag-asa mo, yung source ng pag-asa mo, siya rin yung magbibigay ng kalakasan para sa'yo. Dapat po nagtitiwala tayo sa Diyos. Kapag ang pananampalataya natin ay lumakas, lalo pong lumalalim din yung ating kapayapaan. Kapag humina ang ating pananampalataya, nagsisimula na pong pumasok yung pag-aalala, pagkalugmok mo sa problema, pagkalungkot mo. Malulungkot ka naman talaga pagdating sa problema, pero yung pagkalugmok ba sa problema? Ito ang dahilan kung bakit gustong sirain po ni Satanas yung ating pananampalataya. Hindi niya lang gustong mawala ang ating mga ministry o yung ating mga ministry na ating ginagawa. Hindi lang niya gustong mawala yung ating testimony. Gusto niyang mawala yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi pag ikaw nawala ng pagtitiwala sa Diyos, sabi ko po kanina, hindi ka na mapupuno ng kapayapaan at kasiyahan. Malalamunin at lalamunin ka na lang ng kaaway. Dahil alam niya, kapag nawala tayo sa ating tiwala, madali tayong panghihinaan ng loob. Ngunit sinabi ni Pablo na ang Diyos mismo ang pupuno sa ating joy at peace habang tayo ay nananampalataya. Ibig sabihin po nun, hindi tayo gumagawa gumagawa ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Kapayapaan po at kagalakan, hindi po tayo yun. Ang Diyos po ang gumagawa nun sa ating buhay. Isipin po natin si Apostle Paul and si Silas nung sila ay nasa kulungan. Kung titingnan natin, pwedeng sila ay malungkot kasi bakit? Lord, ginawa ko naman yung kalooban mo. Nag-share naman ako ng gospel, pero bakit nakulong ako? Hindi po sila nandoon dahil may kasalanan silang ginawa. Naroon po sila dahil nangaral po sila ng ebanghelyo. Sila ay hinagupit, kinulong, at ang kanilang mga paa ay nakakadena. Sa pananaw po ng tao, wala silang dahilan para kumante, para sumamba pa para sa Diyos. Wala silang dahilan para maging masaya. Wala silang dahilan para upang umawit. Pero anong ginawa nila? Sa kalagitnaan ng gabi, nanalangin sila, umawit sila, nagpapuri sa Diyos. Hindi sila umawit dahil komportable sila. Umawit sila dahil nagtitiwala po sila sa Diyos. Ang kanilang kapayapaan po ay hindi nanggaling sa kulungan. Titingnan natin kung nanonood po ng nung lumang mga movie. Pangit po kulungan nun. Pwedeng nasa ilalim kayo ng lupa, pwedeng ganun yung kulungan. Ang kanilang kapayapaan ay nanggaling po mismo sa presensya ng Diyos. Pinapalakas po sila ng presensya ng Diyos. Habang ang mga ibang bilanggo, marahil nagsisiiyakan, sila naman ay sumasamba. At habang sila ay sumasamba, kumilos ang Diyos. Nagkaroon ng lindol, nabuksan yung pintuan, pwedeng nakawala yung mga ibang mga kulungan, yung ibang mga nakakulong. Hirap na, nakawala ibang kulungan. Ibang nakakulong. At higit sa lahat, sinabi sa atin ng pastor yun highlights yun. Maganda yun na ang nagtiwala si Paul and Silas dun sa Diyos. Andun yung miracle ng Diyos na pinalindol ng Diyos, kumanta sila. Pero yung highlight po dun, inaligtas yung Philippian jailer at yung kanyang sambayanan. Mga kapatid, isipin natin, kung pinili nilang magreklamo sa halip na magtiwala, baka hindi nila nakita yung himala ng Diyos. Maraming himala po ang hindi natin nararanasan sa ating buhay dahil sumusuko po agad tayo sa ating problema at hindi natin hinihintay na kumilos ang Diyos sa ating buhay. Kaya magugulat ka na lang, mga ibang Kristiyano, humihinto na kasi bakit? Wala, nanghina na hindi na hinantay yung kayang gawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Nalimutan niya na ang Diyos ay pag-asa ng lahat. Marahil may ilan po sa atin ngayon, nawawalan ng kapayapaan, hindi mapakali, hindi makatulog sa problema, palaging nag-aalala, palagi kang natatakot, iniisip mo yung kinabukasan mo, katulad ng ng mga college graduate na natin. Ako iniisip ko, pagpasok ko sa Wednesday, pagpasok na ako sa Wednesday, babalik na ako sa pag-aaral sa secular. Sayang.
Minsan iniisip ng ibang Kristiyano yung kanilang pamilya, iniisip naman natin minsan yung ating ministry, iniisip mo minsan yung trabaho mo, yung kalusugan mo, at unti-unting ninanakaw ng pag-aalala mo ang iyong kagalakan. Pag iniisip mo yung mga ganung bagay, malilimutan mo maging masaya. Makakalimutan mo yung kapayapaan na binibigay sa iyo ng Panginoon. Tandaan po natin, ang sabi ni Pablo, ang Diyos ay kayang punuin ang ating puso ng joy at peace. Hindi dahil nawala ang problema agad, kundi dahil habang naroon ng problema, naroon din po ang Diyos at pinupuno tayo ng kagalakan at kasiyahan. Fill with all joy and peace in believing. Point number 3 po natin. Ano ba yung point number 3 ko? The sharing of hope. That ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Ito po yung huling bahagi ng verse na makikita natin na ang layunin ng Diyos kung bakit niya tayong pinuno ng kagalakan at kapayapaan, hindi para lang tayo ang makinabang. Hindi lang para gumaan yung ating buhay, hindi para lang magkaroon tayo ng masayang buhay, kundi upang abound in hope. Yung salitang abound po, nangangahulugan, alam naman natin yan, sumagana, umaapaw, lumabis, pumuno, mga ganong salita. Hindi gusto ng Diyos na magkaroon lang man tayo ng konting pag-asa. Gusto niya maging umapaw tayo sa pag-asa. Ang isang baso, nakalahati lang yung laman, mabilis lang po yung mauubos. Pero pag yung baso na umaapaw at tuloy-tuloy yung pag-apaw, kahit anong higop mo dyan, hindi mauubos yan kasi patuloy eh. Kung tuloy-tuloy yung mangyayari. Ganyan po dapat ang buhay ng isang Kristiyano. Kapag pinuno tayo ng Diyos ng pag-asa, hindi lang tayo ang napapalakas, kundi nagiging pagpapala rin ito sa ibang tao. Maraming tao ngayon nawawalan ng pag-asa. May mga kabataan nawawalan ng direksyon. May mga magulang po nawawalan ng pag-asa sa kanilang pamilya. May mga manggagawa ng Diyos na napapagod na sa paglilingkod. May mga taong dumadaan sa sakit, problema sa pananalapi o matinding pagsubok. Sa gitna ng mundong puno po ng takot at kawalan, nais ng Diyos na ang mga Kristiyano ang kanyang mga anak na Kristiyano ay maging tagapagpadala ng pag-asa. Hindi dapat tayo maging dahilan ng discouragement sa ating church. Dapat maging encouragement tayo lalo. Pag tayo nalaman natin na punong-puno tayo ng pag-asa sa ating buhay, nag-abound tayo, puno tayo ng kagalakan at kapayapaan, sinishare mo yun doon sa mga kapwa mo Kristiyano. Kasi bakit? Magiging dahilan yun para maging encouragement sa kanila. Tayo ang dapat maging dahilan kung bakit may muling mga bumabangon. Tayo yung dapat maging dahilan kung bakit may mga muling nagtitiwala sa Diyos. At higit sa lahat po, dapat tayong mga Kristiyano yung nagiging dahilan bakit maraming tao yung nakakilala sa Kanya bilang tagapagligtas. I-share din natin yung pag-asa na dala-dala natin. Hindi lang sa iyo yan binigay ng Diyos. Although pinag-uusapan dito yung mga Kristiyano na, that ye may abound, yung yipo dito ay yung mga Kristiyano na. Pero sa ating practical na buhay, ipaalam din natin yung pag-asa dun sa mga tao sa paligid natin. Sa magulang mo na hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Sa mga kaibigan mo, hindi pa nila alam na ang tanging tagapagligtas lang si Jesucristo. Ipaalam mo, ipakilala nyo. Ipaalam natin na ang pag-asa ay si Jesus Christ. Kapag nakita ng tao na ang ating buhay, dapat makita nila ang isang taong may pag-asa kahit maraming problema. Hindi dahil madali ang buhay ng isang Kristiyano. Lagi nga natin sinasabi, mahirap po ang buhay ng isang Kristiyano. Mahirap. Kasi araw-araw kami paglalabanan ng problema. Araw-araw may paglalabanan na kaaway. Itatime ka araw-araw ng Satan. O minsan baka di na tayo nahihirapan sa buhay natin. Totally, hindi na tayo tinitempt ni Satan. Nakasanayan na lang natin yung kasalanan na okay na yan, hindi na ako tinitempt ni Satan, okay na eh. Sanay na ako eh. Hindi po ganun dapat. Makita dapat sa atin ng Diyos, makita dapat sa atin ng mga tao, yung buhay ng puno ng pag-asa. Ang Kristiyano ay parang ilaw po sa madilim na lugar. Habang lumalalim po yung kadiliman sa mundo natin, dahil alam natin na ang mundo ay pasama ng pasama, mas dapat pong makita ang liwanag ng ating pananampalataya.
Hindi natin mababago ang buong mundo sa isang araw lang. Hindi. Pero maaari tayong maging ilaw sa isang taong halos mawalan na po ng pag-asa. Kaya po sobrang halaga nung ikaw ay mag-share ng gospel nung sa mga taong nasa paligid natin. Siguro nakaranas na rin po kayo nung habang sineshare mo sila, naiiyak sila, natutuwa sila, uy salamat, pinaalam mo sa akin yan ha. Kasi dati di ko naman alam yan eh. Salamat ha. Maganda ano rin po yun, parang encouragement para sa'yo. Na, uy, may naabutan ako ng pag-asa. Hindi dahil sa'yo, ginamit ka ng Diyos, pero alam mo na ginamit ka ng Diyos na ipaalam sa kanila yung pag-asa na pwede na sila pumunta sa langit. Si Barnabas po, isa po siyang ginamit ng Diyos para ma-encourage po yung yung isang Kristiyano, si John Mark. Alam niyo po ba yung kwento ni John Mark? Si John Mark po, iniwanan yung kanyang gawain. Iniwanan po ni John Mark yung kanyang ginagawa. Iniwanan niya ang Diyos. Pero hindi po nagpatuloy doon. Si Barnabas din po yung ginamit ng Diyos na para i-encourage, magtiwala ulit kay John Mark. At ngayon nga po, nung kumabasa natin, sinabi kay Timothy, sinabi mismo ni Apostle Pablo, si Pablo nga rin po yung nagtatabi kay John Mark. Kaya ayoko dyan kay John Mark, bakit? Nangiiwan yan eh. Nangiiwan sa ministry yan, nangiiwan yan eh. Pero hindi ganun. Hindi ganun ginawa ni Barnabas. Nagtiwala siya. Ginamit yun ng Diyos, si Barnabas, para i-encourage si John Mark. At ginamit din at ngayon, si Apostle Paul, na nagtatabi kay John Mark, ginamit niya pa yun na kay Timothy, take John Mark, kasi siya lang profitable sa ministry. Ganun po yung naging encouragement. Nagbigay siya ng pag-asa. Abound. Kasi alam ni Barnabas na kailangan ni John Mark ng kalinga, ng pag-asa. Alam niya na ang Diyos ang magbibigay siya ng pag-asa na magpatuloy ka muli. Kaya ang ginawa ni Barnabas, in-encourage niya na in-encourage mismo si Barnabas. Sabi po sa uling talata, through the power of the Holy Spirit, hindi rin sinabi ni Pablo na magagawa natin ito sa ating sariling lakas. Sinabi niya, through the power of the Holy Ghost, of the Holy Spirit, of the Holy Ghost. Napakahalaga ng bahaging ito. Ang tunay na pag-asa ay hindi po ito nanggagaling sa atin, kundi nanggagaling din po mismo sa Holy Ghost. Hindi ito bunga ng pagiging optimistic natin. Ang tunay na pag-asa ay gawa ng banal na spirito sa puso ng mananampalataya. Kapag nanghihina tayo, kapag mahina tayo, ang banal na spirito po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Nag-i-encourage sa atin. Kapag ikaw nalalayo, kinukonvict ka ng Holy Spirit. Uy, may pag-asa ka pang bumalik, balik ka lang. Ganun ang ginagawa po ng Holy Spirit. Kapag nalilito tayo, siya yung nagbibigay ng karunungan sa atin. Kapag gusto nating sumuko, siya yung nagpapaalala sa atin na huwag ka sumuko, may pangako sa iyo ang Diyos. Pwede namang sumuko sila Abraham, yung example natin kanina. Si Daniel, pwede siyang sumuko na. Kasi baka tinapon siya sa lions din eh. Pero patuloy siyang nagtiwala sa Panginoon. At alam niya kasi na ang Diyos ay bibigyan siya ng pag-asa na makaalis pa rin doon sa lion din na yon. Kaya ang Kristiyano umaasa sa Diyos ay hindi umaasa dapat sa emosyon, umasa siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tanungin natin yung ating sarili ngayon. Kapag ba lumapit sa atin yung problemado natin mga kapatid, may mga nadi-discourage tayo mga kapatid, pag kinausap ba tayo nila, na-encourage natin sila, o mas lalo natin sila nadi-discourage? O mas lalong lumalakas yung loob nila pag kinakausap natin sila? Tayo ba tagapagpakalat ng pag-asa o tagapagpakalat ng pagpapahina ng loob? That ye may abound. Yung salitang abound po, umaapaw. At yung umaapaw na yun, hindi lang para sa yun. I-share mo rin yun para sa iba. Sa ating tahanan, tayo ba ang nagbibigay ng pag-asa sa ating pamilya? Sa ating kapatid, sa simbahan natin, nagbibigay ba tayo ng kalakasan sa ating mga kapatid? Sa ating ministry, tayo ba ang nag-i-encourage sa mga taong nananampalataya o sa mga bagong mananampalataya? Kasi madali lang po ang mamuna. Madali lang sabihin yung mali ng iba, madali lang po magreklamo. Sabihin, wala nang pag-asa yan. Bumagsak na eh. Pero hindi. Lagi po natin tandaan, ang Diyos, binigyan ka ng pag-asa, bibigyan din ng pag-asa yung kapatid mo na yun. Kaya ang gagawin mo, i-encourage at i-encourage mo yung ganong kapatid mo. Pero ang nais ng Diyos ay maging katulad din po tayo ni Barnabas, isang taong ginamit niya upang palakasin ang loob ng iba. Kapag pinuno ng Diyos ng pag-asa, ang buhay mo, ng kagalakan, kapayapaan,
ibahagi mo rin yun sa iba. Kung pinasaya ka ng Diyos, pasayahin mo din yung iba. Kung pinalakas ka ng Diyos, palakasin mo rin yung iba. Kung hindi ka pinabayaan ng Diyos, ipaalala mo rin yun sa mga taong nawawala na ng pag-asa ngayon. Kung hindi ka niya pinabayaan, pinalakas ka niya, tinuruan ka niya, kaya nga po, diba, sobrang ganda rin nung testimony natin pag Friday, malalaman natin yung pasasalamat ng mga college student natin na 4 years, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw mag-aaral ka din, hindi ka rin papabayaan ng Diyos. Ang gagawin mo lang, sumunod ka pa rin sa Diyos. Maglilingkod ka pa rin sa Diyos. Hindi naman nila masasabi, hindi naman po pinabayaan ng Diyos eh. Kasi bakit? Kasi alam nila na sila ay naglingkod at may pabor sila nakuha sa Panginoon. Pero pag ikaw, lumayo ka sa Diyos, wala kang lakas ng loob. Ewan ko lang po, pero kung ako yun, wala akong lakas ng loob na masasabi ko na, salamat sa Diyos kasi hindi niya po pinabayaan sa pag-aaral ko. Kasi alam mo yung ginawa mo nun eh, sariling lakas mo yung pinairal mo dun. Pero pag ikaw naglilingkod ka sa Diyos, magandang gamitin po yun para ma-encourage din natin yung mga tao sa paligid natin. Tandaan po natin yung 3 katotohanan po mula sa Romans chapter 15, verse 13. The source of hope, ang tunay ng pag-asa ay nagmula po sa God of hope. The strength of hope, ang Diyos ang pumuno sa ating joy and peace in believing. Kung tayo po'y patuloy na nananampalataya, pupunuin niya po tayo ng kagalakan at kapayapaan. The sharing of hope, ang pag-asang binigay sa iyo ng Diyos ay dapat umapaw at maibahagi sa iba sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Sa mundong puno ng takot, pangangamba, discouragement, naway gamitin tayo ng Diyos bilang mga taong magdadala ng pag-asa sa mga taong nasa paligid natin. At lagi nating alalahanin ang pangako ng Diyos sa Romans chapter 15 verse 13, Now the God of hope, filled with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Yun lamang po at pinupuri ko po ang Diyos. Amen. Okay, so tayo punong-puno ng pag-asa, sapagkat ang source ng ating pag-asa ay ang Panginoon. Amen. At ang pag-asa natin ay hindi sana, hindi baka sakali, kundi sure hope. Right? At yun ay pangunguna sa buhay natin ng Banal na Espiritu. Kaya ang pag-asa natin ay hindi mahina, kundi malakas ang ating tiwala, kumpiyansa, hindi sa ating sarili, sabi nga, hindi sa pera, hindi sa trabaho, hindi sa kakilala, hindi kung kani-kanino, kundi sa pamamagitan ng lakas na binibigay sa atin ng Holy Spirit. Magpapasalamat tayo sa mga taong ginamit ng Diyos sa buhay natin, pero hindi sila ang pag-asa natin. Hindi sa kanila nang galing ang kung hindi dahil sa Kanya, hindi dahil kay ganito, hindi dahil ganyan, ay nawalan ako ng pag-asa. Hindi. Yung ating pag-asa ay binibigyan tayo ng lakas sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. And that itong pag-asa na ito, isang araw, ay ating i-share sa mga tao at magiging patotoo ang ating pasasalamat ng pag-asa sa Panginoon. Okay, magsitayo tayong lahat. Hindi siguro sa atin yun. Wala naman tayong nakaharang na Meron ba? Meron ba tayong nakaharang na sasakyan? O kaya nga, hindi yun sa atin. Sige, tayo manalangin. At kung meron tayong mga offering, ready natin so we can offer it to the Lord. Panginoon, salamat sa inyong mensahe. Salamat sa inyong anak na ginamit niyo po. Patuloy niyo po siyang bigyan ng sipag sa pag-aaral, pagbabasa, at pagme-meditate ng inyong salita. Bigyan niyo siya ng karunungan at i-guide niyo po siya sa kanyang buhay spiritual at mga ministry dito po sa church. Maging sa kanyang pag-aaral, tulungan niyo siya kayanan niya ang pressure ng pag-aaral at the same time ay hindi niya mapabayaan
ang kanyang ministries dito po sa church. Maging ang lahat ng mga estudyante, nag-aaral, nagtatrabaho, ay kayo po ang patuloy na magbigay ng biyaya at pagpapala sa bawat isa po sa amin. Mga kapatid na matagal na po namin hindi nakakasama sa mga pananambahan, ay patuloy niyo silang kausapin, sila ay mag-respond ng tama at bigay ng papurit, pasasalamat sa inyo sa pagdalo dito sa inyong gawain. Salamat po Panginoon, at sa aming patuloy na pananalangin, patuloy kayong sumama at makinig sa hinaing at dalangin ng inyong mga anak. Kayo din po magpala sa amin, sa aming pagkakaloob, kayo mag-provide patuloy ng mga pangangailangan dito sa aming church. Dalangin po namin na ma-extend po namin itong likod at magawan po namin ng gate itong harapan, at even yung taas, bubong, Panginoon, dito po sa unahan, para hindi ho kami nababasa pagpasok ng church. At alam po namin na sa amin ay malaking gastos ito, pero kayo po ang source ng lahat ng provision sa aming buhay. At sa inyong panahon, sa inyong kalooban, alam po namin ito ibibigay niyo po sa bawat isa. Bless niyo ang inyong mga anak upang patuloy din po silang magpagamit, magpasalamat sa inyo sa mga ganitong bagay. Salamat din sa mga tao na kahit hindi namin mga members dito ay nagkakaroon po ng desire at ng burden na makatulong po sa inyong gawain sa lugar na ito. Bless nyo din po sila. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. If you have offering, you can come, and then after that, tayo po ay kuha ng prayer partner.